Aloha mga kamarites! Ito na naman yung sign na Ramadan. First day of Ramadan to. Nag-request sa akin kasi yung pangalawa kong alaga, nagawaan ko daw siya ng parang Shanghai lumpia, parang ganun. Kasi dito kasi mga pag Ramadan kasi sa iba ha, lagi na lang sambusa. Pero hindi naman ako gumawa ng sambusa. Parang Shanghai vegetable lang siya na may chicken, ganun lang kasimple. Hindi niya na po nakaredy na lahat siya kasi vegetable lang naman yan at saka yung hiniwa-hiwa kong pinakuluan kung baga nilagang manok. Ginisa ko lang naman yun sa oyster sauce, soy sauce at siyempre yung mga big seasonings. Hindi yan pwede mawala sa lahat ng iluluto ko or iluluto nila. At pag nabalot ko na siya, yung pinapahid ko niyan ay yung harina na nimix ko lang siya. Kasi pag ganyan yung pinahid ko sa mga ganyang ginagawa ko, sambusa or Shanghai, hindi siya mabilis bumuka or hindi maano yung kapit niya, kung baga makapit pag yung harina na yan ang ipahid mo pag gagawa ka ng sambusa or kahit anumang turon yan. Kasi naranasan ko na magpahid ng tubig lang or yung itlog. Kaya sinubukan ko naman magpahid ng ganyan yung sa harina, tapos paghahaluin mo lang siya hanggang sa ma-mix na, tapos yun yung ipinapahid ko. So mabilis lang po yan gawin, ganyan lang po siya kadali at hindi pa siya hassle kaysa yung sambusa. Kasi yung sambusa naman, kasi ako marunong na ako, pero yung hindi marunong, kung baga bago ka pa lang, mahirap talagang gawin yung sambusa. Hindi madali. Kasi ang hirap talaga tupi-tupiin gawing triangle, sabi ng alaga ko. Gusto doon yan kumain ng triangle. Paputok yun. Yan kasi ang pinaka masarap sa kanilang kainin pag ganito na Ramadan. Hindi talaga yan mawala sa Ramadan nila, sa pag-iftar nila. Kasi ewan ko ba, parang pambansang food nila ata yung mga ganyan klaseng pagkain, yung mga sambusa, yung mga ganyan ginagawa ko. Pero sa atin yung ginagawa ko naman yan ay parang Shanghai lang naman yan, di ba? Vegetable Shanghai, chicken Shanghai, parang ganun lang. So ayun na nga, nakarami na tayo. Yan lang yung ginamit kong wrapper. So ayun na nga, medyo chinik ko nga yung nagawa ko lahat at nadoble pa yung trabaho ko. Kasi parang nung nagbasa na siya ay parang nag-iba yung niya, parang kumbaga feeling ko pag nipreto ko yan sa mantika ay magsisilabasan yung laman loob niyang Shanghai ko. Kaya nadoble yung trabaho ko, kaya ayun, inulit ko na naman siya, binalot ko na naman ulit. Okay lang yun kasi hindi naman yan lang ang kinakain ng mga alaga ko. Marami pa naman kaming ibang food at may ginawa pa akong ibang klaseng sambusa. Hindi nga lang triangle, pero okay lang. Ang importante ay ma-safety yan pag niprito ko at hindi silabasan. Nakita niyo kanina parang bumuka yung wrapper ko. Bumuka? Anong bumuka? Ayun na nga, nakaubos ng oras ko niyan, grabe. Kunti lang naman yan kasi 50 pieces lang yan, yung wrapper na yan. Tapos naulit-ulit ko naman. So ang nagawa ko lang ay nasa 24 or 23 ata, kung hindi ako nagkakamali. Kaya ayun, dinubli-dubli ko na lang yan kasi ayaw ko naman na pag nilagay ko kasi air fryer lang talaga naman yan, kasi ayaw ng amo ko ng mamantika, ayaw niya ng mga prito-prito sa mantika. So isisil ko na ho siya, ilalagay ko na siya sa mga plastic na yan, ang dami sa plastic na yan, para syempre ilagay sa freezer. Hindi naman nila inaaraw-araw yan, kasi araw-araw pa iba-iba ng niluluto itong amo ko. Kasi sa tuwing Ramadan, kung baga ako lang yung magi-slice ng mga iluluto niya, tapos siya yung magluluto, ganun lang yun. At syempre, ngayon lang ako nakagawa na naman ng ganito kasi inutos lang niya sa akin, nag-request yung alaga ko na ako daw ang gumawa. Kaya, sa ayaw at sa gusto natin, part of trabaho to. May English Ay, napapa-English na lang ta. Kakatamad mag-voice over, hindi ko alam. Alam niyo ba kung gaano kahirap talaga mag-English, mag-voice over talaga. Sobrang kakatamad, ang hirap-hirap. O di ba, ang bilis lang.
So, ayun na nga, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng nagawa ko. Hindi niyo lang mabilang. Siyempre, ako lang nakabilang niyan. Alangan naman pati kayo. Yung pangit ng ugali ko, hindi naman. Ang ibig kong sabihin, hindi niyo naman mabilang kasi wala naman kayo sa tabi ko. So, yun na nga last ng plastic niya na ilalagay ko dyan. Nasa tatlong plastic ata. Nilagyan ko lang siya ng tag sa 10. Tapos, yung iba naman ay, kung baga, hindi ata umabot ng tag sa 10 ang nilagay ko dyan. Tag 8 ata or tag 7. Hindi ko lang alam. Yung iba naman, yung isa pinakalas, medyo madami-dami yan. Madami-dami na ilagay ko niyan kasi siyempre yan yung pinakalas. Ba, siyempre yan yung pinakalas. Yung pinakalas pa lang, dinadamihan. So, ayun na nga. I-arrange ko na siya para ganyan na yung paglagay ko sa ref. O, may natira pa akong gulay. So, ayun nga. O, papakita ko lang sa inyo itong sabi ng aking nanay na mas masarap daw sa kape. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Kape pa rin sa akin. Pero tinikman ko naman ito kahit papaano. Siyempre, titikman natin kasi bigay yan ng nanay. So, ito na nga magtitimpla ko. Subukan ko lang siya kung totoong masarap siya kaysa sa kape. At siyempre, totoo naman, healthy naman siya. Pero ayan po, pinapakita ko na sa inyo. Pero hindi siya kailangan lagyan ng sugar. Wag lang punuin yung tasa na ganyan tasa. Kunti lang, kumbaga kalahati lang siya. Medyo nasobrahan ko pa yan ng tubig pero may lasa-lasa pa siya. Okay naman. At syempre, mayroon akong natitirang isda dyan, pretong isda. Hindi ko alam kung paano ba to, escabeche ba to or adobong isda. Ayan yung mga ingredients ko. Yan lang yung meron ako ngayon. Kaya yan muna ang aking iluluto para sa aking lunch. Yun nga, ginisa ko muna yung bawang. Minsan, sinasabay ko na yung bawang at saka sibuyas. Pero ngayon, parang feeling ko gusto ko mag-brown yung bawang, mangamoy yung bawang. So, ayun na nga, ginisa-gisa ko na ho siya. At nung nangamoy na yung bawang, nilagay ko na yung sibuyas at ginisa ko saglit yung sibuyas. Saka ko binuhos yung carrots and then yung bagyo. Tamang mix-mix lang. Ganun nga, mikos-mikos. Ako lang naman ang kakain yan And then, hininaan ko lang siya ng kuunting apoy. Nilagyan ko siya ng mahiwagang dahon laurel at nilagyan ko na rin ng pampalasa, soy sauce, konting tubig, at saka ketchup, and then oyster sauce. Mas pampalasa pa. Iba yung oyster sauce na yan kasi ano siya, parang matamis. Hindi ko maintindihan yung lasa niya pero okay naman sa akin. At saka siyempre hindi mawala-wala yung chili powder. At naglagay na rin ako niyan ng black pepper. Kanina hindi lang nakita. Siyempre hindi ko pinakita. Kasi not sponsor. Ay ba, ang pangit ng ugali ay. At saka ko na rin nilagay yung siling labuyo. At saka yung luya nung kumulo-kulo na yung gulay na yan. Tinakpan ko saglit. At siyempre bubuksan na naman. Kasi ilalagay ko na po yung isda. Ayaw kong sobrang malata or ma-overcook yung gulay. Mas masarap kasi pag nag-crunchy-crunchy yung gulay, di ba? At saka mas masustansya daw pag hindi overcook yung gulay. Ganyan lang siya kasimple. Kasi ako lang naman ang kakain yan. Hindi ko alam anong tawag dito. Escabeche ba to or adobo na lang? Basta yun lang, bahala na. Tapos na po at siyempre paglalagay ko lang dyan at kailangan ko nang magmadali para makapagbuhor. Kasi amoy isda na naman yan. Ay naku, ang hirap talaga dito magluto ng isda. Ang ingay ng alaga ko, pasensya na kayo. So yun na nga, nilalagay ko na nga dyan sa lagyanan ko para naman maitago ko na siya sa microwave. At magdilinis na rin ako, magmamap, magpapaamoy sa loob ng bahay. Medyo may kaingayan kasi mga alaga ko naglalaro sila. Simpleng pang merienda lang to or pangimagas kung tawagin sa atin. Basta may nakaredy ka lang na cake, kahit anong klaseng cake. Chocolate cake ang ginamit ko. At syempre mayroon kang chocolate na liquid kung baga Nutella or dark chocolate na i-microwave mo para maging liquid siya. Kaya ganyan lang kasimple. Thank you for watching mga kamarites.